Lord, salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Patuloy na gamitin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon. Anoint your servant, O God, at patuloy po, Lord Panginoon, by the power of your Spirit, O God, Lord, the guidance and lead us, Panginoon God, Lord, ay maranasan namin sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu, O God. The Spirit of understanding, the Spirit of victorious and blessing, O God, ay patuloy pong mag-flow sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ito po ang aming panalangin, O God, in the name of Jesus Christ. Everybody shout, Amen and Amen. Praise God. Okay? Sa oras pong ito ay tayo na po ay dumako na po sa isa sa pinakamahalagang part ng ating pong selebrasyon para sa Diyos ay ang ating pong kailangan-kailangan, ang pag-aaral at pakikinig ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Okay. Ang isa po sa pinakamatigat na maranasan ng isang tao, especially po ang mga believers or servants of God, ay yung maramdaman mo sa iyong puso, sa iyong damdamin, sa iyong isip, sa iyong sarili, na para bagang hindi ka na pinapansin ng Diyos. Whether you like it or not, napakarami pong tao na po pwede pong makaranas niyan. Yung kahit ano yung ginagawa mo, alam mong nag-e-effort ka, alam mong nagsuserve ka, alam mong ibinibigay mo yung mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos. Pero ang pakiramdam mo, parang hindi ka pinapansin ng Diyos. Yan po yung isa sa mabigat na ma-experience ng bawat isang tao, especially ang bawat isang believers. Kaya po, ang topic po na akin po ngayong ibabahagi sa inyo ay akin pong pinamagatang, Why does God seems not to notice us? Bakit minsan pakiramdam natin hindi tayo pinapansin ng Diyos? Bakit nga ba? Bakit sa point ng buhay ng maraming mananampalataya, whether you like it or not, pakiramdam mo, pakiwari mo, parang hindi ka pinapansin ng Diyos. Yung dalangin mo, yung ginagawa mong paglilingkod, yung ginagawa mong mga sacrifices, pero parang isang tao na kapwa mo na parang kahit ano yung gawin mong effort, kahit yung anong gawin mong pag-a-appreciate sa Kanya, pero para kang patuloy na binabaliwala. Yan ay po pwede palang maranasan ng bawat isang manampalataya. Okay. Sabi po ng Isaiah chapter 58 verse 3a, ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ni Yahweh? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. So makikita po natin, sa panahon po ni Prophet Isaiah, ay naranasan po ng mga Hudyo, ng mga Israelite. Ang ginagawa po, papulo nila, sila po ay nagpa-fasting, nag-aayuno. Pag sinabi pong fasting, ito po yung isang matinding pagsasacrifice. Wala kang gagawin sa buong maghapon, buong magdamag, kung ilang araw man yan, ilang linggo man yan, sa maghapon at sa magdamag, ikaw ay patuloy lamang magpapatira pa. Patuloy lamang yuyukot. At i-concentrate mo ang isip, damdamin mo sa Diyos. Ikaw ay patuloy lang mananalangin, makikipag-usap, through prayer, para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sasamahan mo pa na hindi ka kakain ng kahit anong uri ng pagkain. At maaaring may tinatawag na totally fasting, hindi ka rin iinom. Ito yung ginawa ni Moises ng ating Panginoon Kristo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Yung tinatawag na totally fasting.
Kahit anong uring pagkain, kahit anong uring tubig, hindi po sila kumain at uminom. Talagang ibibigay mo yung talagang 100% concentrate para sa Diyos. Para kausapin mo siya, para magpakumbaba ka, para magnilay-nilay ka. Para ikay humingi ng tulong sa Kanya, para i-glorify mo siya, para i-worship mo siya. That time, mapapansin po natin dito nag-aayuno po yung mga Israelite. Nag-aayuno sila. Pero sabi po nila, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ni Yahweh? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ito po yung masakit na katotohanan na po pwede palang maranasan ng isang tao na sa kabila na ikay naglilingkod, sa kabila na ikay gumagawa ng mga bagay na yung ginagawa mong ito'y para sa Diyos. Nagsasacrifice ka, nagbibigay ka ng effort and time, nagsiserve ka, nagwo-worship ka, gumagawa ka ng mga bagay na hindi para sa iyo kundi para sa Diyos. Pero pwede mong maramdaman na parang nagsasayang ka lang ng oras sapagkat hindi pinapansin, hindi na-appreciate ng Diyos yung ginagawa mo. Kaya ito po yung masakit na maranasan sa point ng bawat isang mananampalataya, especially po ang mga naglilingkod sa Diyos. At doon po sa Isaiah chapter 58 verse 3, sumagot ang Diyos sa tanong ng mga Israelite. Sapagkat nagtataka sila kung bakit nagpa-fasting sila, nag-aayuno sila, nagsasacrifice sila, pero hindi nila maramdaman. Hindi nila maramdaman yung tugon ng Diyos. Yung pagkilos ng Diyos sa kanilang ginagawa na pagsasakripisyo para sa Diyos. Ay sabi nga nila, bakit ganito? Parang hindi tayo pinapansin ng Diyos. Parang nag-aasaya lang tayo ng oras. Nagugutom lang tayo, pero wala. Pero dito po sa Isaiah 58 verse 3b, ito po ang maliwanag na sagot ng Diyos sa kanila. Ang sagot ni Yahweh, pangsariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang nag-aayuno, patuloy na inaapi ang mahihirap. Ito po ang dahilan kung bakit hindi maranasan ng mga Israelite that time na sa kabila na sila ay may ginagawang matinding pagsunod, pagsasacrifice, pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, pananalangin, pero nakikita ng Diyos yung kanilang motibo. Pang sariling kapakanan pa rin yung kanilang nais na maranasan. At patuloy na sila ay inaapi nila yung mga mahihirap. Maaari yung mga kapwa nila Israelite ay inaapi nila yung mga Hudyo na mahihirap that time. Ito yung ayaw na ayaw ng Diyos. Kaya makikita po natin dito po sa Isaiah 58 verse 4 to 5, sinabi pa rin po ng Diyos sa kanila, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyong ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Verse 5, sa inyong pag-aayuno'y pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako? So makikita po natin, nagpa-fasting sila, nag-aayuno sila, nagsasacrifice sila para sa Diyos. Sapagkat ito po yung isang gustong-gustong makita ng Diyos sa bawat isang may pananalig sa Diyos. Pero sa kabila po ng kanilang pag-aayuno,
Sa kabila po na kanila pong hindi pagkain, pagsasakripisyo, pero nakikita po ng Diyos. Sila po ay patuloy pong nang-aapi sa mga kapwa po nila mahihirap. Sila po ay patuloy pong merong mga alitan. Sila po ay patuloy lang pong nag-aaway-away. Ito po yung nakikita ng Diyos. At makikita po natin ito yung ayaw ng Diyos na makita sa bawat isang manampalataya, sa bawat isang lingkod ng Diyos, na kahit ikaw ay nagsiserve, kahit ikaw ay sumasamba, kahit ikaw ay nagpa-fasting, pero kung patuloy pa rin po yung motibo po natin ay hindi po para sa Diyos, kundi para po sa atin lamang mga sarili. At patuloy lang po tayo ng aapi, patuloy lang po tayo ng huhusga, patuloy lang po tayo may mga alitan, patuloy lang po tayo nag-aaway-away. Hindi po makararating sa trono ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa na pagpaparangal, paglilingkod, pagsamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nararanasan po ng mga Israelite na malamig po ang tugon sa kanila ng Diyos. Hindi po nila maramdaman ang pagmamahal, ang kagandahang loob, kabutihan ng Diyos, sapagkat sa kabila na sila po ay nagsiserve, naglilingkod, sumasamba sa Diyos, pero nakikita ng Diyos yung hindi po dapat makita sa kanila. Patuloy lang po silang may mga alitan. Patuloy lang po silang may mga samaan ng loob. Patuloy lang po silang nag-aaway-away. Patuloy lang po silang nang-aapi, nang mamaliit na kanila pong kapwa o kapatid. Ito ang ayaw na makita ng Diyos sa bawat isang nanampalataya, sumusunod, nagpaparangal, naglilingkod sa Kanya. Meaning to say, kahit ano pala ang gawin nating matinding pagsasakripisyo, paglilingkod, pagsunod, pagsamba, pero kapag ang motibo pa rin po natin ay para lang po sa ating mga sarili, hindi po para sa ikararangal ng Diyos. At patuloy lang po tayo na nanghahamak, nang mamaliit, nang aapi ng ating kapwa at kapatid, hindi po kalulugdan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawang paglilingkod o mga sacrifices. Kung patuloy lang po tayo na meron pong mga alitan, meron pong mga pag-aaway, hindi po ito magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Okay. Ano ang gusto ng Diyos na gawin natin? Nakita po natin kung bakit pinabaliwala, kung bakit hindi pinapansin ng Diyos ang mga Israelite. From the book of Isaiah chapter 58, verse 4 up to following verses, tinugon sila ng Diyos directly. Ngayon, ano naman po ang gustong makita ng Diyos? Kung tayo po'y merong mga ginagawa na paglilingkod, sacrifices, effort para sa Kanya, ano yung gusto niyang makita sa bawat isa po sa atin? Upang maranasan po natin ang Kanyang pagsama, ang Kanyang pangunguna, ang Kanyang galaw at pagkilos sa ating mga buhay. Nandyan din po sa Isaiah chapter 58. Diyan pa rin po natin kukunin. Kasunod lang po. Handa na kayo mga kapatid? Okay, number 1. Number 1 po na gustong-gustong makita ng Diyos sa bawat isang nagpaparangal sa Kanya, sa bawat isang sumasamba sa Kanya, sa bawat isang naglilingkod sa Kanya, sa bawat isang nag-e-effort sa Kanya. Ito po kamukha po nito. Isinara natin ang ating mga negosyo. Ikinansel natin ang ating mga dapat
puntahan, lakarin, commitment. Bakit? Sapagkat ang ginawa po natin ngayon, alam natin yung maging dapat nating prinsipyo. Ang araw po ng linggo, this is the first day of the whole week, Sunday. Sapagkat dapat unahin ang Diyos higit sa lahat. Tama po yun. Yung po yung kalugod-lugod sa Diyos. Kaya tayo po hindi po tumatanggap ng commitment. Hindi po tayo tumatanggap ng appointment. Kahit sino pa yung nag-i-invite sa atin. Kahit presidente pa ng Pilipinas. Pero kapag natapat ng linggo, mas uunahin nating pumunta sa isang lugar na kung saan tayo ay sasamba, magpupuri, magpaparangal, ibabalik ang glory para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then after that, tama po lahat yun. Pero sa kabila po ng ating mga ginagawang iyon, kapag tayo po'y natulad lang sa mga Israelite, in times of Isaiah, na patuloy lang po na meron tayong self-motive. Patuloy lang po tayo na talagang nang mamaliit ng ating kapatid, ng ating kapwa. Patuloy lang po tayo talagang meron po mga pag-aaway, hindi nagkakasundo. Hindi po ito magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Tama po ang sumamba. Tama po ang mag-serve sa Lord, wala pong mali doon. Pero dapat po ang kasunod po nun ay nagdudulot po yun ng isang magandang motibo. At ito nga po ang gustong makita ng Diyos. Pagkatapos po natin siyang paglingkuran, parangalan, i-glorify, i-worship. Number 1 na gustong-gustong makita niya sa atin ay help the oppressed. Ito po yung gusto-gusto po niyang makita po sa atin. Na talagang patuloy po na tayo po ay talagang tumulong. Tigilan na po natin talaga yung mga pangmamaliit, mga pang-aapi sa mga maliliit na tao, sa mga maliliit na kapatid, sa parang ang tingin ng mundo ay napakaliit lang. Pagkatapos tayo pa po ang mang-aapi, yon ang ayaw na ayaw ng Diyos. Tayo pa po yung manghahama. Sa kabila po nun dapat tulungan natin sila. Sabi po ng Isaiah 58 verse 6, ito ang gusto kong gawin ninyo. Ano po yung gusto natin ano po yung gustong gawin natin ng Diyos? Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ng katarungan at ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ito po yung gustong-gustong makita ng Diyos. Sapagkat sa panahon po ng mga Israelite, yung mga mababang uri ng mga Hudyo, katla po mga inaalipin, kinakatulong. At sa panahon naman po natin, ang nangyayari po, yung mga maliliit na mga tao, walang pinag-aralan, hindi po edukado, ay patuloy po minamaliit, minamata sa ating pong kapanahunan. Pero ang gusto po ng Diyos, bilang tayo po ay patuloy po nagsiserve sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa Diyos, ang gusto po niyang makita po sa atin, ito po mga taong maliliit na ito na para po bang hamak sa paningin ng marami, dapat po sila ay ating tulungan sa anumang paraan na pwede natin silang tulungan. Sa abot ng ating kakayahan, ano man ang ating kakayahan, dapat po ay maibigay po natin yung tulong para sa kanila sapagkat ang Diyos po ay napakalapit ang puso sa mga taong hamak, sa mga taong mahihirap, sa mga taong inaapi. Kaya ang gusto-gusto po niyang makita sa buhay ng bawat isang manampalataya, sa buhay ng bawat isang sumasamba ay talagang higit sa lahat magkaroon tayo ng puso upang ang mga taong itong maliliit
mga tukha, mahihirap, para po bang mga walang pinag-aralan, kung ano yung kaya po nating itulong sa kanila, sila po ay ating matulungan. Sapagkat yan ang kinalulugdan ng Diyos. Kapag ganyan po ang ating pong naging prinsipyo sa buhay, tayo po'y sumasamba, naglilingkod, patuloy pong sumusunod sa kalooban ng Diyos. And then after that, tayo po'y hindi nang mamaliit, hindi nang hahamak sa mga taong maliliit at hamak, sa mga taong mahirap. Bagkus, bukas po ang ating palad, bukas po ang ating puso, para po sila ay kahit papaano ay tugunan, matulungan sa abot ng ating makakaya. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay sobrang nalulugod, sobrang naluluha, sapagkat nakikita niya ikaw ay talagang tunay na kanyang anak. Ikalawa na gusto po niyang makita sa buhay ng bawat isang nagsaserve, nagsasacrifice, sumasamba sa Kanya. Hindi lang po yung pagsamba, hindi lang po yung paglilingkod, hindi lang po yung mga sacrifices ang gusto po niyang makita, ang kukumpleto po doon. Matapos po natin magawa ang mga bagay na ito, meron po siyang hinahanap pa na gusto niyang makita sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa ating mga sarili. Second, feed those who are hungry. Ang gusto ng Diyos, yung mga taong nagugutom, kung ano po yung pwede po nating maibigay, right on the spot, na sila po ay nasa ating pong harapan. Sila po ay ating po nakadaupang palad. Mula po sa trono ng Diyos, pinagmamasdan niya po ang mundo. Pinanunood niya po ang bawat isang mga hinirang niya, mga lingkod niya, mga tinawag niya, mga sumasampalataya sa Kanya. Kung paanong naglilingkod, sumusunod, sumasamba, nagpaparangal, nagsasacrifices. Pero pinanunood niya kung paanong yung mga taong mga gutom na halos walang makain, paano po natin sila ina-approach. Ito po yung gustong makita ng Diyos sa ating lahat. Kaya napakapalad po ng mga mananampalataya na hindi po maramot. Marunong pong mag-share ng pagpapala. Marunong pong magbigay ng mga blessing kapag meron pong dumarating na pagpapala. At ang inuuna po niya na dapat bigyan ay yung karapat dapat bigyan yung mga taong halos walang maibili ng pagkain. Yung mga taong halos hindi nakakakain ng sapat. Sapagkat ito ang gustong-gusto na makita ng Diyos sa atin. Bilang tayo ay mga mananampalataya, sumasamba, naglilingkod, nagsasacrifice. Wala pong mali lahat doon. Pero ito po ang kukumpleto para maramdaman po natin na ang Diyos po ay patuloy po nakasama natin. In the book of Isaiah chapter 58 verse 7, A. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Yung mga taong nagugutom, physical, spiritual. Ang pagpapakain po ng spiritual ay walang iba kundi ito pong ginagawa ko. Yung pagbabahagi, pangangaral ng salita ng Diyos. At yung pagpapakain pong pisikal, literal, ito po yung sinasabi ng Diyos. Dito po sa Isaiah 58 verse 7a. Yung mga taong nagugutom, dapat po ito'y hindi po tayo nagpapatay malisya. The moment na ito po ay naka-encounter natin, nakita mo talaga yung taong ito sa itsura pa lang. Kahit hindi humihingi, ay para bagang talagang
hindi kumakain, gutom na gutom. Kapatid, may Diyos na nakakakita sa iyo at sa atin lahat. Ano man ang meron ka, kung meron ka mang pagkain na para bagang kakainin mo na lang, o pwedeng bahaginan mo o ibigay mo na lang sa isang taong naka-encounter mo, nakita ng iyong dalawang mata, ipinakita sa iyo ng Diyos, ibigay mo at para makakain siya. Sapagkat hindi nakalulugod sa Diyos na tayo nagsiserve, tayo nag-aayuno, tayo naglilingkod, tayo nagsasacrifice, tayo nagbibigay ng tapat sa ating mga tithes and offering, tayo nagpe-pledge, napaka-giver natin. Pero madalas sa ating buhay, dumating na niloloob ng Diyos na mayroong mga taong halos parang payat na payat, gusgusin, napakadumi. Sa tingin natin parang gutom na gutom, pero wala tayong ginawang effort. Ito'y hindi nakalulugod sa harap ng Diyos. Nakikita niya ang laman ng ating puso. Ang motibo ng ating puso. Kaya ang gusto ng Panginoon, every time na mararanasan natin to, dapat bukas ang ating puso, ang ating palad, para magbahagi, para mag-share, para sa mga tao nagugutom. O ikaw ay pinagpapala ng Diyos, napakaganda, na kung meron kang dapat bahaginan, kung meron kang dapat bigyan ng blessing, ay yung mga taong kapos at kulang sa maraming bagay. Amen. Hindi dahilan na hindi mo kapatid, hindi natin membro yung kapatid na yan para hindi natin ipagpalain. Kaya nga po ang simbahang ito, Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Nung tayo po i-bless ng Lord, yung ating mga kapitbahay na alam nating mahihirap, ang una po nating biniyayaan, binigyan po ng pagkain. At sa harap pala ng Diyos, hindi yung kayang kalimutan ng Diyos. Sapagkat siya ang may sabi, pakanin nyo ang mga taong nagugutom. O mga taong walang kakayahan na bumili ng pagkain at sapat para sa kanila. Sapagkat ito ang ikinalulugod niya at ikakukumpleto ng kaluguran ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa na paglilingkod, pagpaparangal, pagkasakripisyo, pagsamba sa kanyang harapan. Para hindi natin maranasan na parabagang hindi tayo pinapansin ng Diyos. Praise God! Ano ang gagawin ng Diyos kapag pinakain mo ang nagugutom at tinulungan? Kapatid, kapag ikaw ay lagi na talagang bukal sa puso mo, walang pagkukunwari, na talagang passion mo ang mag-share, ang magpakain sa mga taong mahihirap, Ipon lang. mga taong kulang Tapos kanyang pagtakong alima. sa pambili ng pagkain. Share lang hindi nabayaran ng sayang. Ano ang gagawin ng Diyos sa'yo kapag iyan ay ginagawa mo? Tingnan niyo po ang sabi po ng Isaiah 58 verse 10. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan. Tingnan niyo po, dalawa po yun. Dapat po makita niyo po yung keyword doon sa Isaiah 58 verse 10. Dalawa po ang gustong makita ng Diyos sa atin. Bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, nagsiserve sa Panginoon. Kapag yung taong nagugutom, pinakain natin, and then after that, napakainin mo, tinulungan mo pa. Tingnan niyo po. Ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. So makikita po natin yung bigat ng atmosphere ng buhay ng isang taong naglilingkod sa Diyos.
Yung bigat ng atmosphere ng isang taong sumasamba sa Diyos. Kahit sumasamba siya, kahit naglilingkod siya, kahit nagsasacrifice siya, pero para bagang merong tinatawag na darkness spirit, madilim pa rin, mabigat pa rin, hindi magaan yung buhay niya. Yun po yung ibig sabihin nun. Kahit siya ay sumasamba, kahit siya ay naglilingkod, kahit siya ay tapat na nagbibigay, pero meron pa palang sikreto. Para yung dilim na yon, yung bigat na yon, sa buhay natin ay mapalis, mawash out. Ang may kapangyarihan noon, ang Diyos lang. Sapagkat yung dilim na yon, kontrolado yun ng kaaway. Kaya minsan maraming gumig-give up, minsan maraming sumusuko, minsan maraming tumatalikod na maglingkod, mag-serve, mag-sacrifice, magbigay ng tapat para sa Panginoon. Anumang bagay. Bakit? Kasi sa kapila ng kanyang ginagawa na lahat na yon, na alam niya yung ginagawa niya para sa Diyos. Pero ang pakiramdam pa rin niya, merong spiritual darkness, mabigat yung atmosphere. Mabigat yung sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya. Mabigat yung buhay niya. Hindi maaliwalas, hindi magaan. Bakit? Kasi meron niya pong spiritual darkness, madilim, na pumabalot sa kanya, sa kabila na ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa Lord. Pero sabi ng Diyos, balikan ko po yung Isaiah 58:10, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Kaya alam niyo po, ito yung sinasabi na yung buhay magiging smooth, maaliwalas, magaan, walang bigat sa damdamin, walang bigat sa puso, bagamat tayo napapagal physically, napapagod sa paglilingkod, sa pagsasacrifice sa Panginoon, but in turn back, nagiging maaliwalas yung ating kapaligiran. Nagiging magaan yung ating pakiramdam. Nagiging payapa yung ating isip. Bakit? Kapag patuloy na tayo ay nagiging matulungin, nagiging mapagbigay sa mga taong nagugutom. Yan ang pangako ng Diyos. Yan mga kapatid, mapalad tayo kapag sa ating buhay, lagi po tayo nakaka-encounter ng mga taong para bagang gutom. Kahit ngayon mo lang nakita yung taong yun, maaaring pinadala sa iyo ng Diyos yun. Maaaring gustong makita ng Diyos kung paano mo siyang i-approach. Maaaring tinetest ka ng Diyos. Kapag may mga tao na ikaw ay nakaka-encounter, pinapadala ng Diyos sa iyo kung paano mo siyang i-approach or tutulungan. Mga kapatid, hindi lang dapat pamilya natin, hindi lang dapat mga kapatid natin ang atin dapat tinutulungan. Kahit sino, sa abot ng ating makakaya, napakaganda po kung ano yung ating maibibigay na tulong sa Kanya. Ibigay po natin. Sapagkat may Diyos na nakakakita sa lahat ng ating gagawin para sa isang taong karapat-dapat tulungan at nagugutom. After that, papalisin niya ang dilim. Papalisin niya ang bigat sa landas ng ating buhay. Yung atmosphere ng ating buhay magiging maaliwalas. Sabi ng Diyos, yung kadilimang bumabalot sa inyo ay akin tatanggalin at papalitan ko ng liwanag na parang katanghalian. Hallelujah! Di po ba napakasarap na maranasan natin na nabubuhay tayo sa mundong magulo, madilim, pero parang meron kang spotlight na mula yung spotlight na yun mula sa Diyos. Kahit napakadilim ng mundo, kahit ang mundong ito'y balot ng kadiliman,
Pero mula sa langit, sa trono ng Diyos, ay meron kang spotlight na kahit saan ka magpunta, kahit nasaan ka, pero nararanasan mo yung kaliwanagan. Sapagkat iyon ang pangako ng Diyos sa bawat isang sumusunod ng tapat sa Kanya, at yung Kanyang pananampalataya ay merong kaakibat na gawa na ayon sa gusto at nais ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Kaya mga kapatid, yan po ang ikalawa na gustong makita ng Diyos sa bawat isang naglilingkod, nag-aayuno, nagsasacrifice. Gusto niya na makita na talagang tayo po ay may puso para sa mga taong nagugutom at nangangailangan ng tulong. Ikatlo, shelter the homeless in your home. Ang gusto po ng Diyos, patuloyin po natin yung mga taong walang masilungan, walang matulugan, walang matirhan. Itong mga taong ito na talagang nakita talaga natin karapat-dapat na patuloyin. Karapat-dapat bigyan ng pagkakataon na sila ay may masilungan, may matirhan. Ayaw ng Diyos na nakakakita ng mga taong parang kawawa, kahabag-habag. At kapag nakakita siya ng mga taong sumusunod sa Kanya pero may puso, nag-o-offer para sa isang kapatid, kakilala, kapwa na walang masilungan, ay kanyang buong puso na pinatutuloy, pinatitira. Ito ang gustong-gustong makita ng Diyos. Sabi po ng Diyos sa aklat ng Isaiah 58 verse 7b, patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Huwag po nating ipagdadamot, mga kapatid, yung ating mga tahanan. Yung ating tirahan, tahanan, maraming tao sobrang pinagaganda, sobrang inuubusan ng salapi yung tahanan. Wala pong masama doon. Pero nakalulungkot. Sa sobrang ganda, sobrang linis. Ayaw man lang papasukan kahit sa bisita. Ayaw man lang madumihan yung bahay mo kapag may mga tao, kapag may bisita ka. Eh how much more kung yung taong iyan ay walang matirahan? Kaya mo kaya siyang patulugin sa bahay mo? Na ipinundar mo, iningatan mo, pinaganda mo, ang sabi ng Diyos, patuloyin nyo ang mga taong walang matirhan. Kapag po yung ating bahay ay masyado po nating, kapag po yung ating mga tahanan ay masyado na po natin halos para po bang halos nakalaminate na. Sa sobrang linis, walang masama doon. Nakakatuwa po yung ganong katangian, yung sobrang linis. Walang masama doon. Pero dahil po sa sobrang kalinisan, kahit yung magulang mo na papasok pa lang ng bahay, ay nay, tatay, hubarin mo yung sapatos mo, tsinelas mo, matudumihan yung bahay ko. Ay hindi na po yung nakalulugod sa harap ng Diyos. Parang sinasamba mo na yung bahay mo. Nakaranas ng unrespect yung magulang mo dahil lang sa sobrang proteksyon mo sa ganda at linis ng bahay mo. Hindi na po yung nakabibigay ng kaluguran sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, patuloyin ninyo sa inyong tahanan ang walang matirhan. Kung bisita pa lang, halos ayaw mo nang papasukin. Bisita pa lang, ayaw mo nang magulo yung mga gamit mo.
Sa bahay mo ilang oras lang bibisita. Mas kaya mo pa kayang patulugin at patirahin ang iyong isang kakilala sa bahay mo. Ayaw po ng Diyos. Sa Hebrew chapter 11 verse 31, dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab ang babaeng may maruming pamumuhay ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. Ito pong babaeng si Rahab ay marumi ang pamumuhay. Siya po ay nagbebenta ng kanyang katawan ng panandaliang aliw. Pero meron po siyang pananampalataya. Kaya lang po yung kanyang pamumuhay taliwas sa kalooban ng Diyos. Yung pong dalawang tiktik na pinadala po ng Diyos doon sa Jericho para po lupigin ang mga kaaway ng mga Israelita, para po i-search, i-monitor kung gaano kalalaki ang kaaway. Si Rahab po na isang marumi ang pamumuhay pero meron po siyang pananalig sa Diyos. Malugod po niyang pinatuloy yung dalawang tiktik na ito at pinatulog at pinaglingkuran sa kanyang tahanan yung dalawang tiktik. At dahil po sa ginawa ni Rahab, na hindi po niya ipinagramot yung kanyang bahay, na kanyang iniingatan, kanyang ipinundar, bagkus tinanggap po niya ng buong puso yung dalawang tiktik na yon na pinadala ng Diyos. Pinagsilbihan, maaaring pinakain, iginayak ng tulugan. Mula po sa langit, ang Diyos ay nakamasid kay Rahab. Nalugod ang Diyos kay Rahab. Kaya siya po'y hindi napahamak. Yung pong kanyang mga kababayan, lahat po yun napahamak. Pero pinahalagahan po ng Diyos yung ginawa po ni Rahab na ibinukas po niya ang kanyang tahanan para may matuluyan po yung dalawang tiktik na yun na dinala po ng Diyos doon sa lugar na yun. Kaya mga kapatid, ang magpatuloy po sa ating mga tahanan, lalo't higit yung mga taong ito ay sinasamahan, kinalulugdan ng Diyos, kahit para bagang hamak. Alam niyo po ba, yung biyaya at pagpapala at kaluguran ng Diyos ay po pwedeng dumaloy sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Pero kapag pinagramot mo yung bahay mo, kasi napakaganda, napakalinis, pinagramot mo, kahit gawain ng Diyos ay ayaw mong magkaroon ng gawain, kasi para bang ang tingin mo ay abala yung gawain ng Diyos, magiging madumi yung bahay mo, ayaw magkaroon ng gawain, tandaan niyo po, hindi yung gawain ng Diyos ang pinagramutan mo, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po ba ang pinakamaganda sa mga bahay? Ibinubukas, ipinag-aanaya para magkaroon po ng mga gawain, Bible study. Kasi niyo po, bakit po ginawang online, Bible study ang ating mga gawain? Wala na po nag-volunteer para sa mga tahanan. Wala na po nag-volunteer eh. Lagi po po ina-announce, sino gusto po magkaroon ng gawain sa mga bahay mo? Alam po, mga tahimik ka. O ganyan si online. Gusto niyo po mga tahanan. Sa kanyayang buhay. Pastor, meron kong mag-birthday ko o ano, gusto ko sa birthday ko, magkaroon po ng gawain. Pastor, meron po akong blessing na natanggap, gusto ko magpasalamat sa Diyos, gusto ko magluto ng aking kilong pansin, tayo po ay mag-Bible study, mag-aalinaya po ako. Hello! Bukas ko po, hindi mga tahanan mga kapatid. Ang hindi pong pastor narito lang. Lagi naman po pupuntahin muna po ang ating mga gawain. Kasi wala na po nagbubukas, wala na po nagkaanyaya, wala na po nagbubukas sa kanilang mga tahanan. Huwag po natin
ipag-aaral ng ating mga tahanan. Mas masarap po ang ating mga tahanan ay lagi dumadaloy ang presensya ng Diyos. Amen. Amen. Bukas po po mga tahanan ng mga kapatid. Para po sa mga nangangailangan, kailangan po may matulog. Di na po natin kailangan tayo makausapin. Mag-volunteer tayo. Pag nakita mo ang isang kapatid, isang kaibigan, isang kakilala, na para pa wala sa mga tutuluyan, hindi na kailangan tayo pa na siya magsabi sa mahihiya sa inyo. Hello! Ikaw na po ang mag-volunteer. Pag-ipit ko ang aking tahanan, habang wala akong mga tutuluyan, dito ko muna sa akin. Pagdating pala ay kaluturo sa harap ng Diyos. Amen? Gusto ko na ng Diyos yun. May mga tao walang matuluyan, walang matuluyan. Ating po silang tinukupo. Gusto ko na ng Diyos yun. Natutuwa ang Diyos, natulugod ang Diyos. Kahit ano pa gawin natin paglilingkod, pagsamba, pag-ayuno, kahit mag-ayuno po tayo ng isang taon, tuloy-tuloy. Pero patuloy po tayo na natin magiging maramot, magiging mapagmalaki. Kung patuloy po tayo nagkaaway-away din alitan, patuloy po tayo ng mamaliit, nangahamak. Patuloy po tayo naninira, nagkikismis ng buhay ng mga may buhay. Hindi po yun mga lulugod sa harap ng Diyos. Tama yung ating ginagawang paglilingkod sa tumba. Panalangin. Pero gusto makita ng Diyos, ito po ngayon ating pinag-aagalan. Ito po ang kukumpleto sa lahat ng ating ginagawa sa harap niya. Yung makita po tayo at tinutulungan yung mga taong maliliit, hindi hinahamak. Yung makita po tayo na nagpapakain hanggang mag-share ng pagkain sa mga taong nagugutom. Yung makita po tayo na nagpapatuloy sa ating mga kapatid, kakilala, kaibigan, na alam mo walang materhan, pero ibinuputol mo, ibinubukas mo yung tahanan mo. Yan po ang gustong makita ng Diyos. Next point, na gustong makita po ng Diyos. Give clothes to people who have almost nothing to wear. Ang gusto po ng Diyos, yung mga tao, halos walang maisuot. Halos walang maisuot. Bigyan po natin ng damit. Ang problema po may mga tao na nagbigay nga po ng damit, pero halos naka-impact sa bakol, 20 taon na. Amoy lumlum na. Yung po yung ibinigay na damit. Dapat kung mag-ibig ka nila, piliin mo yung mas the best na damit na hindi pinagamit. Kung kaya mo, bumili ka ng bago para bigyan mo ng damit na nakikita mo mga tao na hindi kaya bumili ng damit. Kaya parang sila ng Diyos. Kung meron mga tao makakarumi ang damit, hindi nagpapalit, pero walang makakansa. Kaya sabi ng Diyos doon sa Isaiah 58 verse 7, see, yung mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Pero mga kapatid mo, baka walang gamit yan. O ikaw ang kakapigyan niya. Yung kapatid mo, napakaganda ng damit eh. Di ba, kung gano'n ang mo, kadami mo. Mukhang ano, mukhang napakarami ka rin mo kapatid mo. Sabihin ko, kapatid, napakarami ka kaya, bigay mo. Kapatid, ang gusto ng Diyos ay po ay naging magpagbigay sa mga tao, halos walang magsapot. Tayo po ay talagang magkaroon po ng damdamin pa sa mga tao. Halos ilang peraso na rin mo. Paulit-ulit ang pulong kami. Sa ibig magamit ng Diyos. Kaya gusto makita ng Diyos. Ika-5, do not get tired of helping.
huwag kang mapapagod tumulong. Ganun po kasi maraming tao na pagod ng tumulong kasi niloko, sinamantala. Kaya napagod na. Pero ang gusto ng Diyos, huwag kang mapapagod tumulong. Hindi kailan na niloko ka, sinamantala ka, huwag kang mapapagod tumulong. Yan ang gusto ng Diyos. Sabi po ng Isaiah 68 verse 17, ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag kang kaligtan. Sa mga kasama, sa mga kapatid, sa mga mahal sa buhay, huwag niyong kakaligtan, huwag niyong hihintuhan, huwag niyong tatalikuran yung inyong ginagawang pagtulong sa inyong mga kasama. Yung po katabi na yan, gilid, kanan, kaliwa, harap at likod, yan po yung tinutukoy ng Diyos na huwag natin nakaligtan habang tayo may kakayahang itulong kapag siya'y nangangailangan ng tulong, tulungan po natin sa abot ng ating mga kaya. Proverbs 11 verse 25, yun po po ng mga taong matulungin. Ang taong matulungin ay luluwag ang kabuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulong. Tingnan niyo po yung good karma, yung balik ng Diyos sa mga taong matulungin. Pangako po yan ng Diyos, Proverbs 11:25. Kapag ang tao'y matulungin, luluwag ang pamumuhay. Magiging magaan yung pamumuhay niya. Mamamangha siya, magugulat siya. Kung saan manggagaling ang supply, ang provision, ang biyaya ng Diyos. Kapag matulungin ang tao, ang Diyos po ay talagang tapat na isusupply po niya ang lahat ng kanyang pangangailangan. Maraming po pwede gamitin ng Diyos kapag siya'y marunong tumulong, tiyak siya ay tutulungan. Tingnan po yung mga tao hindi matulungin. Kapag po nila pangangailangan sa buhay, bigat na bigat. Hindi alam kung saan po lalaki. Kasi yung po ang prinsipyo ng Diyos, kapag ikaw'y marunong tumulong, tiyak na ikaw ay tutulungan. Amen. Kapag ikaw ay matulungin, luluwag ang pamumuhay mo. Pero alam po yung mga tao matulungin. Alam po yung mga tao matulungin, hindi na po tinatay na. Yung mga tao matulungin, malakas po ang pakiramdam ang kanyang discerning spirit. Yung mga tunay mo matulungin, makita lang po yung karamdaman sa tao pag meron siya, tutulong at tutulong. Makikat po, yung mga tao may kayahan tumulong, nakita na dumagaling na, sarado pa po ang kanyang kapag. Marami pa po sila sasabihin sa tao, lumalapit sa kanya. Tandaan niyo po, sabi ng Diyos, ang tao matulungin, luluwag ang pamumuhay. At ang tao marunong tumulong, tiyak na tutulungan. Kaya alam niyo po, ang tao matulungin kapag dumaan sa problema, dumaan sa pangangailangan, smooth lang. Smooth. God will provide. Magiging magaan. Yan po ang palatandaan ng isang taong matulungin. Hindi siya makakaanak sa problema, hindi siya mag-iisip kung saan siya lalapit, kung saan siya pupunin. Magugulat siya, mamamangha siya. May mga taong gagamitin ng Diyos doon sa akma ng kanyang pangangailangan. Kasi bakit? Kasi ikaw ay naging matulungin. Naging bukas lahat ang palad mo. Sapagkat kapag ikaw ay naging bukas ang palad, naging matulungin, ang Diyos ang magpapalik 100-fold sa lahat ng iyong mga bagay na itinutulong para sa iba, lalo higit para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Kaya namin kami, huwag po tayo magiging paramon. Magiging bukas po ang ating mga bagay. Sapagkat nakikita po ng Diyos ang ating puso sa lahat ng ating ginagawang tulong para sa iba.
even para po sa ministeryo ng Panginoon. Kasi pag nakita ng Diyos, talagang tayo napakamadulungin, napakamapagbigay ang pangako ng Diyos, palulugin ng Diyos yung buhay mo, yung buhay ko, yung buhay natin lahat. At kapag tayo ang nakailangan ng tulong, tiyak na gagamitin ng Diyos para ikaw at ako ay tulungan ng Diyos. Amen. Amen po, sikret. Hindi po pwede. Gusto lang po natin na hindi ng dinig. Lapit ng lapit. Dapat po una sa lahat, ang makita ng Diyos atin, marunong tayong tumulong. Marunong tayong magbigay. Hindi mula sa isip. Dito sa puso. Kapag tumutulong tayo, nilaban sa isip. Kasi yung isip maramo. Nagpupuli. Pero yung puso, kapag nanggagaling, sa puso yung pagbibigay natin. Isa, gagamitin mo na lang para sa iyo, ibibigay mo pa doon na iiyak ang Diyos. Doon na lumuha ang Diyos. Kasi nakikita niya na ikaw ay karapat-dapat at tulungan at bigyan ng biyaya, pagpalain ng Diyos ang iyong buhay. Dali po ba yung isang tao maluwag ang buhay? Pag nakakausap mo, hindi na po matahin. Hello? Pero po kasi mga Kristyano, pagka nakakausap mo, puro dahil po ang gagawin. Puro dahil. Ang isang Kristyano, talagang lumuduwag ang buhay, pinagpapanak ng Diyos at sinasamahan ng Diyos, hindi na po dumanahin. Nakikita na po sa kanyang pananalita, in and out sa kanyang aura ang biyaya pagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Nakikita mo sa loob at labas ng kanyang pagkatao kung papaano ang Diyos ay gumagalaw sa buhay niya. Bakit? Kasi po, lumuluwa ang buhay niya, pinaluluwag ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, at nagpuprovide ng kanyang pangailangan ay ang Diyos na makapangyarihan sa iyo. Kahit kayo, ang strong God ay dumadagoy sa buhay niya, sa kanyang pamilya. Bakit? Sapagkat natutuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos sa kanyang pamumuhay, sapagkat nasusunod niya yung gustong makita ng Diyos sa kanyang buhay. Yung tao ko na madali, masaling yung tao kong bigat na bigat sa buhay. Maski po yung kanyang physical appearance, makikita nyo. Halos parang hindi nakakatulog. Halos parang lagi nagtitindi. Halos kumaga po sa yung taong pinagpapala ng Diyos, na naranasan ko yung biyaya, para po siya ubas. Tama po ulit. Parang ubas. Pero yung tao pong punong-puno po ng kabigatan sa buhay, hindi naranasan po ang pagsama ng Diyos para po ano? Parang pasas. Ilagay po yung po kayo. Para po mag-ubas siya parang pasas. Kaya po kumigura. Kasi po yung ubas, kapag po yan ay ginawang pasas, ako po, lumiliit at nagkakalunod po. Bakit po nagkaganon? Kasi po ay bigat na bigat sa buhay. Walang ginawa kung di mag-intindi. Hindi dapat intindi, iniintindi na. Sa isang buwan pa yung bagay ng kuryente, kababayad pa na ngayon, iniintindi na yung kuryente na. Sa isang buwan pa lang yung bayarin, kababayad pa na ngayon, iniisip na yung gusto na babayaran. Nagmumukhang pasas. Pero yung tao sinasamahan ng Diyos, bukas na yung bayarin, ino-worship, pinakausap ang Diyos sa may pananampalataya. Lord, kaya po, ikaw ang magpuprovide ng kakulungan ng aking mga dapat bayaran. Kaya pa, bakit? Kasi po, sinasamahan ng Diyos. Amen? So makikita po natin mga kapatid
napakahalaga ang pagiging malulit. Napakahalaga ang pagiging mapagbigay. Kasi po, nandyan pala ang sekreto ng pagiging malubag na pamulukan. Nandyan pala ang sekreto kung bakit kapag ikaw ay nangailangan sa buhay, ikaw ng problema, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Maraming po pwede gamitin ng Diyos na magiging channel of blessing sa buhay mo. Hindi mo hahanapin, dadalhin sa iyo ng Diyos. Bakit? Pangako yan ng Diyos. Amen? Yan ang advantage ng mga tao tunay na pinamumuhay ang kanyang tapat na pagsunod sa Diyos. Last point, honor the day of rest. Dapat iginagalang natin ang araw ng pamamalina para sa Diyos. Ano po ba yung araw pamamalina sa ating patanahunan? Linggo sa ating mga sa Old Testament po, inaipit po nun sa Sabado, Sabat. Sa sobrang higpit. Pero po sa atin ngayon po, araw po ng pamamalina, Linggo. Binigyan tayo ng 6 na araw para magtrabaho, para mag-aral, para maging lahat ng bagay. Pero dapat yung isang araw, doon sa loob ng 7 araw, dapat yung isang araw, pamamahinga yun para ibalik ang pasalamat, papuri at pagsamba sa Diyos. Kaso maraming pong mananampalataya, maraming Kristiyano, linggo na. Nasa po sila, sub-sub pa rin sa mga bagay na pinagkakaabalahan. Sa halip na irespeto ang araw ng linggo, igalang at ibalik para sa Diyos, pero abala sa maraming bagay. Hindi man sa maraming na buhay. Ang nakalulungkot, maraming Kristiyano, abala sa mga masyal. Itinapat pa ng linggo. Sa tingin niyo po, matutuwa ang Diyos na nag-ingat sa atin sa loob ng 6 na araw, iningatan ka, ginabayan ka, itinurway yung mga kailangan mo, hindi ka nagkasakit. Pero yung isang araw ng linggo na hindi naman maghapon, inuna pa po natin mamasyal. Tingin ko po kayo, patingin niyo po na ibalik po natin ang pagkalan sa Diyos doon sa araw na para sa Diyos. Ano po, patingin niyo po, naibalik niyo po ba? Hindi. Na-disrespect po natin ang gusto. Kasi ang gusto ng Diyos, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Isa kaya po tayo ng buhay kahit araw ng linggo, kasi ang ating pumitagilad, sayang yung kikitain. Kapag araw ng linggo, mas malakas. Pero po sabi ng Diyos, kapag inunan namin ang ating kaharian at kawiran, lahat ng bagay idaragdag ko sa inyo. May pangako ang Diyos, kaya lang, maraming Kristiyano ayaw paniwalaan ang pangako ng Diyos. Pinag-iinayaman yung kikitain niya kapag araw ng linggo. Lagi po ang pinakamasakit na maranasan ng tao. Lahat ng pinagkagalan mo, at dahil tabi, ako na lang sa wala. Meron akong kaibigan, sobrang lakas ng kanyang araw buhay. Kahit di ko bumibiyahin ng isda sa malalong. Kahit di ko. Nakalakas ko nito. Pero alam ko nangyari. Mag-isang point ang bukil na sa ito yung asawa niya. Lahat ang mga pinita, piniluwan niya. Nilapalagan siya ng mga point sa sakit ng may iba. Lahat ang ito nila ng ipon, piniluwan niya. Kung naganagyakas, sila pa rin pupulaan sa Diyos. Yung po ang masakit. Yung wala ka nakita sa Diyos. Nakakawag ng linggo, binapaniwala mo. Tama, kung ikita ka ng malaki na nakikipon ka, pero ang masakit, yung hindi mo na maranasan na sinasamahan ka ng Diyos. Wala na yung guidance, wala na yung protection ng Diyos.
sakit ng malupa, lahat ng kinita, ubos na ilabas sa bangko. Nakapagbenta ko ng property para lang magpagaling at sustain ang mga gamot ng operasyon. Doon lang po natin kailangan talaga ang Diyos ang priority. Mga kapatid, nawa hindi po natin ay maranasan doon. Nawa maintindihan po natin talaga na dapat talaga lahat ng meron tayo ngayon, huwag natin ipagyayin pa. Lahat ng meron tayo ngayon, isipin natin ito ay makapahirap na. Steward lang po tayo, katiwala po tayo, pero dapat lahat ng meron tayo, lahat yan dapat nagagamit for the glory of our God, hindi para sa ating sarili. Ang Diyos dapat ang nakaparanganan, hindi po tayo. Yun ang gustong makita ng Diyos sa atin. Pero kapag tayo naman ang panahon sa Diyos, ito po ang pinakamasakit sa harap ng Diyos na parang sinasabi natin, hindi ka namin kailangan. Kaya kami nakapagpupunta, kaya kami pinagpapala dahil napakasipag namin. Ginagawa namin araw ang gabi. Ginagawa namin gabi ang araw sapagkat kami napakasipag. Tama po yun, walang mali. Pero ang mali nga po doon, kapag tumating sa point ng buhay ng isang tao, kapag ang Diyos na po nagparamdam, sinasabi niya, apart from me, you can do nothing. Ikaw ay iwalay sa akin, wala kang magagawa. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sino. Kapatid, magkaroon ka man ng magandang bahay, makabili ka man ng maluwang na lupa, pero yung mga lupa ko na yan, alam mo lang, hindi mo ginagamit para sa adobo ng Diyos. Magkaroon ka ng magagandang sasakyan na para sa diskaya, nakaparada sa kanyang parking area na parang mall. Pero hindi nagagamit sa pagkayan ng Diyos. Ano nangyari mo kay Israel sa pagkasawa ng Israel? Nasa sila ngayon. Nasa kanyang sa kanila ngayon. Nasa kanyang mga yaman nila ngayon. Naka-praise. Bakit? Kasi hindi po naging tama ang kanilang pag-iipon ng yaman. Hindi mula sa kalooban ng Diyos. Lahat ng kayamanan ng ipon ng isang tao na hindi ang Diyos ang nakaranap. Lahat po yan, at the end of the day, ay parang puso ng pagdakay na wawala. Ang dahil po yan. Pero ang yaman na kahit maliit lang, pero pinapahalagaan ng Diyos. Ang yaman na kahit maliit lang, pero patuloy mong ginuglorify ng Diyos. Patuloy mong itinaganap ang Diyos. Yung maliit na yan, ay pwedeng palakihin, alakin ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos ang may kontrol at may hawak ng lahat ng biyaya at pagpapala sa langit, sa lupa, sa dagat at sa ilalim ng dagat. Ang Diyos ang may kontrol. Kaya mga kapatid, ang lahat ng meron tayo, patuloy namin magamit for the glory of our God. At higit sa lahat, igalang natin ang araw ng linggo ay para sa Diyos. Tapos kung sumamba, pagkatapos ito, saka kayo mamasyal. Family pa. Saka kayo mamasyal sa park. Mamasyal kumain. Kumain saan ang pagkabakit dahil nauna niyo ang Diyos na igala para pala at sambahin. Pero namasyal ka na hindi po inunang sambahin ng Diyos, kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi niyo po itinala ang Diyos. Nakuha mong mamasyal, araw ng linggo, hindi mo sinamba ang Diyos, yun po ay kawalan ng paggalang sa Diyos. Tandaan niyo po yun. Ang Diyos po ay mapanibuhin. Ang Diyos po ay seloso. Ang Diyos po ay napakabuti, pero lagi sa naghahanap ng tunay na magbibigay ng pagpapahalaga sa Kanya. At kapag nakakita po siya ng mga taong tunay na nagbibigay ng pahalaga sa Kanya,
yung balik naman po ay gagawin sa atin. Maiiyak ka, maluluha ka. Bakit? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Isaiah 58 verse 13, sinabi pa niya, inyong igagalang ang takdang araw ng pamahinan. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y pamahinan kayo, huwag maglalakbay, ni gagawa o magpupunta ng walang kabuluhan. Yun po sa Old Testament, kahit magkwentuhan lang po, mag-usap lang po ng walang kabuluhan, ayaw ng Diyos. Kapag araw ng pamahinan. Ayaw din po niya maglalakbay ng mga Israelita o punta kung saan-saan kapag araw ng pamahinan. Ang gusto lang ng Diyos, doon ka lang sa lugar na yun, magpaparangal ka, magpapasalamat ka, magpapalikan ng papuli sa kanya. Ayaw na meron kang gagawin kapag ang gusto nila kapag araw ng pamahinan sa kanya lang talaga po. Sabi ka mananggunan, sa lahat, napakalaga. Kapag araw ng linggo, ay buong pamilya, ay mga bata pa lang maliit, sarayan na po natin na maging kultura ng mga bata maliit para sa kanilang paglaki. Na kapag araw ng linggo, ginagalang natin ang Diyos. Nagpupunta tayo sa isang lugar, nagsasama-sama para parangalan, para papulihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Walang kakagaping appointment. Walang pupuntahang lugar habang hindi tayo nagbabalik ng papuri, paggalang at pasasalamat sa Diyos. Yun ang tunay na hinahanap na paggalang ng Diyos sa araw na para sa Kanya. Ano ang pangako ng Diyos kapag ito'y sinunod natin? Kung po ating aling na pag-aaral niyo, ano po yung kanyang pangako? Nandiyan pa rin po sa Isaiah 58. Pasunod lang po lang. Tapos ating mapakinggan yung ating kagaralan, nandiyan pa rin po sa Isaiah 58 yung kanyang pangako kapag ito'y ating po ginawa. Sabi po ng Isaiah 58 verse 14, at kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At lalasakin ninyo ang kaligayahan sa panirahan sa lupain, ibibigay ko sa mundo ninyong siyako. Mangyayari ito pagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ano pong gagawin ng Diyos? Kapag ito ginagawa natin, unang-una, magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan sa ating ginagawa na pagsunod sa Panginoon. Mag-overflow po ang kasiyahan at kagalakan sa ating puso, isipan, habang tayo ay naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang gagalawang kikilos sa ating buhay. At bibigyan tayo ng karangalan ng Diyos. Ang Diyos po ang magpaparangal sa atin, hindi po tao. Dahil bibigyan tayo ng karangalan, dahil tayo sumusunod sa kanyang kalooban, grabe po ang mararanasan po natin karangalan mula sa ating Diyos. Iba po ang karangalan na ipapagawang ibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat siya po ay naligod sa ating lahat. At lalasa po tayo ng kaligayahan na hindi nagmumula sa mundo, kaligayahan na nagmumula sa Diyos. Yun po ang pinakamasarap naman. Kaya, paano ka nalulukay pa? Paano ka manghihina? Paano ka bilinto? Paano ka tatalikod? Kaya kaligayahan mo na nalalasa ay ang pagpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Amen! Lagi kang inspirado. Lagi kang naghahanap. Lagi kang nasasabi na patuloy na sumunod sa Panginoon. Bakit? Kasi nararanasan mo ang pagsama, ang presensya, ang pangunguna, ang pag-iingat, ang provision, ang favor, ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung paano nagtatanong yung mga Israelita, bakit gano'n? Parang pinalikuran tayo ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, pinag-aayun mo nga
Patuloy naman kayo nangahamak ng mga maliit. Patuloy naman kayo nagkakaway-away, hindi nakasundo. Ayaw ng gusto. Kaya nga, makikita po natin ang gusto ng Diyos. Patuloy natin tulungan yung mga hamak na. Patuloy po natin na pag-ibig yung mga tao tutuloy. Patuloy po natin patuloyin yung ating mga kapatid, kaibigan, na wala pong matuloy sa ating mga tahan. Bigyan po natin ng mga damit kung halos walang aso. Huwag po tayo makakagal sa pagtulong sa mga nakakadapat tulungan. Patuloy po natin pahalagahan ang araw ng Linggo para po magpuri, masalamat at sumampa sa Diyos ng kapatid.